Iginiit ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales na dapat imbestigahan ang ibinunyag ni Senator Jinggoy Estrada na inalok umano siyang bumaliktad sa mayorya kapalit ng pagbabasura sa kanyang kaso. Ayon pa sa dating kalihim, mas matindi umano ang nangyayari ngayon sa bansa kumpara sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Narito ang balita. Alam mo, mas grabe nangyayari sa atin ngayon. Talagang akala natin tumatakbo pa yung demokrasya. Ito ang naging komento ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales nang tanungin kung may pagkakahalintulad ba ang pamamalakad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang amang si Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Gonzales, mas matindi pa umano ang kasulukuyang sitwasyon dahil sa umano'y mas lantad na katiwalian. Ay, doon panahon ni Marcos Sr. talagang malakas yung diktadura. Wala talaga yun, kaya biglang sabog yun eh. So, maraming katulad ngayon, may mga grupo na nagsasalita kung paano sinira ni Marcos Sr. yung demokrasya natin, paano umaabuso sa kapangyarihan yung mga nasa pwesto, paano, gaano kalaki ang pagnanakaw, pati nga lahat sila. Talagang grabe ang pagnanakaw, pero kontrolado ang response ng taong bayan kasi natatakot. Dito sa atin, medyo mas vulgar yung pagnanakaw, pero kontrolado pa rin kasi parang walang napaparusahan. Ayon pa kay Gonzales, gaya umano ng nangyari noong panahon ni Marcos Sr., nakararanas din ngayon ng pressure ng ilang personalidad sa politika. Binanggit niya ang usapin ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kaugnay ng mga panawagang humarap ito sa International Criminal Court o ICC. Gayong patuloy na kinwestiyon ng kanyang mga taga-suporta ang jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas. Kasunod dito ang kaso ni Senator Jinggoy Estrada na nahaharap ngayon sa reklamong plunder kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Ayon kay Estrada, ilang beses umano siyang inalok na talikuran ng independent majority bloc kapalit ng pagbabasura sa kanyang kaso. Ngunit hindi niya ito tinanggap. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap.